Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, nabisto na. Impeachment, marami ang kumita. Yan mga kababayan patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at dito po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at eto nga mga kababayan, nako. Mm. Ito po ang balita mula po sa balita, yan mga kababayan. Kaya sabi po ni President Sara Duterte, no? Ito po ay nagbiro ang ating Vice President Sara Duterte sa isang press con. Sabi niya po dito, kaya dala-dala ko yan si Senator Amy Marcos, no? Kaya dala-dala ko yan siya lagi kahit saan ako pumunta para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag ang dating Pangulong Duterte ay nakabalik na sa Davao City. Mhm. Yan mga kababayan, no? Ito, siseryosohin na naman po itong word na hostage, no? Ng ating mga kaibigan sa kabilang parlor, mga kababayan. Ha? Baka sabihin, uy, kaya pala laging kasama ni Vice President Sara Duterte kasi hostage pala. Nako. Ha? Kung yan po ang inyong, kung literal po ninyong i-absorb ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, wala rin naman kaming magagawa, di ba? Dahil yan po ang inyong mga paniniwala, no? Pero dito po, ito po ay isang biro at ito po ay parang gusto ko nga mga ganitong mga ganitong term, 'di ba? Kasi nakukuha mo talaga yung masa. May tawag sa mga lengguwaheng ito, 'di ba? Yung kalye, mga salitang kalye, 'di ba? Na gustong-gusto ng masang Pilipino. At yun din po ang nagustuhan ng mga ordinaryong Pilipino kay former President Duterte, 'di ba? Yung mga binibitawan niyang mga salita talagang tagos na tagos sa puso ng bawat isang ordinaryong Pilipino. Well, anyway, kapag hindi ka ordinaryong Pilipino, talagang seseryosohin mo itong mga ganitong bagay, di ba? Hmm. Anyway, ano pong inyong masasabi diyan? Ito po yung sinasabi natin na marami ang kumita pala diyan sa impeachment na yan. Sabi po dito ni Sir Greco Belheca, Kongreso pilit binubuhay ang patay ng impeachment. Basta ito ang alam ko. Ah, Maraming nagkakapera sa impeachment. Tama, tama. Kasi alam niyo po mga kababayan, let's talk about the impeachment of Chief Justice Corona. No? Sabi, balita, sabi ay 50 million bawat isang senador, mga kababayan. Yun yung ano doon, yung sabi-sabi. Ngayon naman po, dito naman po sa sa Kamara, no, dito kaya Vice President Sara Duterte, marami rin eh. Mismo si Senator Amy Marcos nagsabi, 'di ba? Na malaki talaga ang pondo sa impeachment na 'yan, no? Isipin niyo napakaraming ayuda ang 'di ba? At marami rin umamin. Kasi ano yung ano nila yung campaign manager, 'di ba, na si Toby Chanco. Ibinisto din 'yun eh, yung pagpirma-pirma sa impeachment, no? Ibig sabihin, tama itong sinasabi ni Sir Greco Belheca. Hmm? Na maraming nagkakapera sa impeachment. What do you think mga kababayan? Ha? Biruin nyo, 4 na impeachment complaint po yun. Una, walang pumansin. Pangalawa, wala rin. Pangatlo, wala pa rin. Nung pang-4 na, ah, doon na po. Dahil pinangunahan na ni Congressman Sandro Marcos, di ba? Doon na sila nagsipirmahan. Ang tanong, bakit biglang nagbago? Ha? Ang mga isip ninyo. Bakit bigla kayong pumirma? Ano bang pagkakaiba, no? Ng una,
pangalawa at pangatlong impeachment diyan sa pang-apat na impeachment complaint na 'yan, 'di ba? O kaya therefore we conclude and also we agree, no, to Sir Greco Beleca na maraming nagkapera sa impeachment na 'yan. Nako po. Mhm. Eto pa mga kaubayan, no. O kita mo tuwang-tuwa ang isang hinayutak na ito mga kaubayan. Representative Bella Zamora, ah, House Prosecutor, prosecutor pala ito. O tuwang-tuwa. Eto nga naisip ko nga kanina habang binabasa ko yung post, no, itong post ni Sir Greco Beleca. Balikan lang natin. Naisip ko nga kanina mga kaubayan, no. Para namang hindi mga galit ang mga congressman. Mukhang natutuwa pa nga sila. Dahil, eto naisip ko lang this is only my opinion. Dahil baka lang naman, posible pa silang magkapera ulit. Dahil naibalik sa kanila yung impeachment complaint, di ba? Impeachment, article of impeachment. So, naisip ko lang, baka hindi kayo nagagalit, no? Doon sa Senado. Instead, natutuwa pa kayo because there is a second chance, no, na magkaroon na naman kayo ng mga milyones. Kung hindi man ayuda, wala tayong alam dyan sa mga ano na yan. Basta importante, no, ang sabi ng mga congressman ay ginigipit po sila. Tuwang-tuwa siguro ngayon yung mga congressman na pumirma dahil iisipin nila ay salamat, no, hindi natuloy. Ito. Sa pangalawang pagkakataon, pipirma ulit tayo pero another kasunduan na kasunduan na naman ito. Di ba? Anyway, ito, pasadahan na po natin itong si Bella Zamora. Sabi niya po dito, this is unconstitutional. They have no power or authority to remand the impeachment complaint back to Congress. No? So yan. Sabay-sabay na lang po nating bigyan ng reaction ng mga katulad nitong kasi ito meron pa dito ito naman po si Representative Jervel Luestro, isa rin po itong prosecutor. Prosecution team will be meeting, discussing and acting as a team so we anticipated after the mass. Kasama pala siya sa mass na yun, no? We will be holding a meeting and perhaps after the meeting, we will hold a press con. Yun. Diba? Ito pa, sabay-sabay na po nating bigyan ng reaction kasi meron pa po ditong isa no? Sa Senado naman po itong si Duterte, sabi po ni Sherwin Gatchalian, Senator Sherwin Gatchalian, Duterte impeachment trial a constitutional duty, not a choice. Ayon po yan kay Gatchalian. Ito lang pong masasabi ko sa tatlong ito, no? Na laging umu-oppose dito sa naging desisyon ng impeachment court, no? Diyan po sa impeachment court order na ibalik sa kanila ang article of impeachment against Vice President Sara Duterte. Tama po, no? Sabi po dito, impeachment trial a constitutional duty. Tama po yan, no? Not a choice. Hindi talaga yan choice. Pero wag po natin kakalimutan mga kababayan, no, na ang bansang Pilipinas is a democratic country. And it is part of being a democratic country na kapag hindi nagkakasundo mga kababayan ang isang body, no, kailangan pong pagbotohan yan, no? Kailangan yung bumoto para sa iisang desisyon lamang. Ngayon, mga kababayan, no, ginawa ba nila yon? Nagbotohan ba sila? Yes, because we are a democratic country. Is it in the Constitution? Nandiyan po yan siguro sa ako, I'm not expert sa mga constitution, pero naging presidente din po tayo ng isang institution, no? Mga sa school, 'di ba mga kaubayan, may mga club and the department mga department political party, 'di ba? So naging bahagi po tayo diyan, no? And maybe hindi naman nagkakaiba ang mga rules, no,
ng presidente sa school at president kung saan mang ano, 'di ba? It is always pinagbobotohan po 'yan kung ano ang gagawin, 'di ba? Kung hindi nagkakasundo ang mga members, pinagbobotohan po 'yan para create ng isang decision wherein yung mas nakakarami po ang nasusunod because this is politics. So, Senator Sherwin Gatchalian, ang masasabi ko lang sa iyo at doon din sa ibang mga congressman, pinagbotohan po 'yan as a democratic country, a democratic government, di ba? Demokrasya tayo Buti sana kung hindi pinagbotohan at yung nagdesisyon lang yung Senate President lang. Kaya magngal-ngal kayo diyan, dakdak kayo ng dakdak, di ba? Ikaw nga, Sherwin Gatchalian, di ba, bumoto ka naman. Konti nga lang ang nakuha niyong numero dahil mas marami po ang pabor kay Vice President Sara Duterte. So, kaya wag tayong magpadala mga kababayan sa sinasabi nilang hindi ang constitutional yan No. Mas sa democratic country, sa demokrasyang bansa, sa demokratikong bansa, mas nananaig pa rin mga kababayan ang taong bayan, let's say na lang the the people of the Philippines is always mas mataas kaysa sa konstitusyon. Kasi kapag taong bayan na po ang gumalaw, mababypass po Parang nababypass yung konstitusyon natin. That is my opinion. Kasi iba yung mga impeachment or yung mga impeachment na ginagawa sa mga rally, di ba? Mga people power. Mayroon bang ganon? Nandyan ba yan sa Constitution? If it is in the Constitution, then it is constitutional. Diba? Pinagbotohan nyo po. Yun, ang gusto ko lang i-point out dito mga kabayan, bakit sila nangal-ngal? Pinagbotohan naman. Dyan sa Senado. Buti sana kung hindi idinaan sa parang diplomatic na usapan. Diba? Buti sana kung hindi kayo bumoto. Tumaas pa nga kayo ng kamay. Nakita ko yun, Sherwin Gatchalian. Kaso nga lang, maliit lang ang nakuha niyong numero. Anong problema nyo? Dakdak kayo ng dakdak dahil hindi pumabor sa inyo yung pagkakataon. Ay, nako. Anyway, eto po mga kabayan, pasadahan din po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Marcos to international allies. Sabi niya po, we build bridges, not walls. Ito ang masasabi ko dito. Maybe. Oo, tama po kayo. You're correct, Mr. President, that every nation is building bridges to other nation. Parang ano yan web, interconnection, di ba? Di ko ma-express yung sarili ko. Yung web, di ba? Network yan. Parang network yan mga kababayan. Networking, di ba? You have to build bridges. Pero mga kababayan, isa lang po ang nakikita ko dito. Maybe all the allies of the Philippines, mga kababayan, they are really building bridges, di ba? Pero nababypass lang ang Pilipinas. Tingnan nyo, Japan, Cambodia, at kung ano-ano pa yung malalapit na bansa sa atin, di ba? Yung ASEAN, Bakit sila nagkakaroon ng malalaking project at may mga investment na pumapasok coming from other countries, especially China, investing to other countries. At tayo naman, mga kababayan, ito po yung bridge nila. So, ito pong Pilipinas. Nasa baba ang Pilipinas, yung bridge nila nasa taas po ng Pilipinas. Binaypas po ang Pilipinas. Yan pong nakikita ko. That's why naging useless po yung kanyang pa-travel sa ibang bansa kasi nabypass ang Pilipinas sa tinatawag niyang bridges.
Networks, 'di ba? Nako. Oh, sinong may kasalanan? Taong bayan ba? Taong bayan ba ang may kasalanan kung bakit na-bypass ang Pilipinas ng mga investment ng iba't ibang bansa? 'Di ba? It is your fault, Mr. President. Don't blame. Baka naman sisihin mo na naman si si Jose Rizal, 'di ba? Mamaya sisihin mo naman si Andres Bonifacio, ha? Sa wala lang mga nag-iinvest dito sa Pilipinas. It is your fault. Don't blame others. This is your administration. You have to be proud, no? Of yourself kung ano mang ginagawa ninyo. Ha? Dapat kayong maging proud like what former President Duterte did, no? Taas noo. Kahit saan siya pumunta, taas noo. Siyang nakatingin sa bawat isang Pilipino sapagkat wala po siyang ginagawang masama. Ha? Anyway, it's another topic mga kabayan. Ito, pasadahan din po natin itong si Speaker Martin Romualdez. Gusto ko rin pong bigyan ng reaction ito. Malamang sa malamang, parehas po tayo nang iniisip. No, sabi po dito, World Bank report, a clear validation of PH economic growth. Ha? Anong growth? Speaker Ferdinand Martin Romualdez hailed the country's remarkable economic performance following the World Bank report that the Philippines now entering the breakthrough era of sustained and inclusive growth under the leadership of President Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo ba kung ano nakikita namin growth? Speaker Martin Romualdez and President Bongbong Marcos Jr., alam niyo po ba kung ano nakikita naming growth? Utang lang naman, no? Utang po ang nakikita namin tumataas at taas pa ng taas every year and year and year. Taas po ng taas ang ating utang. How can you say? Paano niyo po nasasabing ang performance po ay ng ating ekonomiya ay remarkable? Paano nangyari yun? Hindi na nga halos tayo makapagbayad ng ating utang, di ba? May deficit na nga tayo. Tapos, wag niyo pong grabe naman po. Parang wala namang hindi na accessible yung yung mga information online, di ba? And also bakit kayong mga mainstream media ayaw nyong balasahin ang mga tulad nitong mga statement na ito, di ba? Pag nakikita niyo ng mali, no, ayaw niyo pang i-correct yung mga information, data para malaman ng taong bayan ang totoo. 'Di ba? Dapat kayong mga mainstream media, no? Pag nakikita niyo ng mali, itama niyo agad. 'Di ba? Kasi tayong mga Pilipino, nagre-rely lang din po sa mga mainstream media. Ganito kasing style ng mga mainstream media 'di ba? O ganitong balita, ganito, o mataas na ang performance ng ating ekonomiya. Ang ibabalita naman ng mainstream media, mga kababayan, yung yung data. Without any justifying or contradicting to the politicians who are claiming, no, na tayo po ay pataas na progressive na. Yung data lang po. Ang mga ordinaryong Pilipino, walang pakialam sa mga data na yan. Some of them don't understand, no? The data na nakasulat dyan sa mga tables na yan or graphs, di ba? You have to simplify the information. Kung baga layman style, di ba? Yung mga simple words na pwedeng maintindihan ng bawat ordinaryong Pilipino. Huwag po kayong gumamit ng mga, ang tawag dyan, may tawag dyan yung mga flowering words, something like that, di ba? Anyway, nakakadismaya mga kabayan, no? Kasi pilit nilang minamind condition, no? Yung mga Pilipino just to believe, no? What these politicians are saying. Anyway, eto mga kababayan, last po natin pag-uusapan, and this is good news, Eto naman po ang good news patungkol po kay former President Duterte.
Mula po sa News 5, 4 hours ago, no? June 13 po tayo ngayon mga kababayan, 2025. Ito po ang balita mula sa News 5. Hiniling ni former President Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya mula sa detention at manatili muna sa ibang bansa. Kasalukuyang nasa International Criminal Court Detention Center sa The Hague si Duterte dahil sa umano'y crimes against humanity kaugnay sa war on drugs. Sa kanilang petisyon, sinabi ng abogado niyang si Atty. Nicholas Kaufman na may ibang bansa na handang tumanggap. Yan, palakpakan po natin. Na handang tumanggap kay Duterte habang hindi pa dinidinig ang kanyang kaso. Hindi pinangalanan ni Kaufman ang ilang bansa, kung aling bansa ito. Pero bahagi raw ito ng Rome Statute na itinaguyod ng ICC. Yan mga kababayan, palakpakan po natin. Sana mapagbigyan na po ito. No? Kasi iba rin pa talaga pag nasa labas ka kaysa nandiyan ka sa detention center na yan, di ba? So, iba rin po. Sana po mapagbigyan na ito mga kababayan at yan, tama pong ang desisyon din nila. Ito, opinion ko lang po ito. Tama po yung desisyon nila na wag munang bumalik si former President Duterte sa Pilipinas sapagkat isa lang pong naiisip nating lahat. No, hulaan ko po ang inyong iniisip. Baka maninoy or maninoy, no? Baka maninoy Aquino si former President Duterte. Kaya dyan lang muna. Alam naman po natin kung anong nangyari po kay Ninoy. Marcos din po yun, mga kababayan, ang Pangulo noon. Alright? So, I'm not saying anything, but what I'm trying to point out, yung nangyari kay Ninoy, di ba? Baka mangyari kay former President Duterte. Alright? Eto mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Kasi mga kababayan, papakita ko sa inyo yung sulat ni Senate President na sinasabi dito na cancel na. Ang ibig sabihin ng trial, tatanggapin ang ebidensya. Iuupo ang mga testigo at ihahain. Ewan ko. Isa pa to eh. Alam mo kasi sabi talaga nila, ito kwento talaga sa akin ng mga abogado. May mga abogadong matalino sa utak, magaling mag-memorize, pero may mga abogado talagang pagdating sa trial, olat. So yan mga kababayan, kansilado na. Yung impeachment trial dyan sa Senate against Vice President Sara Duterte. So ano po ang inyong masasabi dyan? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.